sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Adrian Dea. At Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ang mga balitang dapat nyong abangan. Lalaki arestado dahil sa patong-patong na reklamo sa Santiago City, Isabela. Mga baril, bala at pampasabog na recover ng mga otoridad sa Cagayan. At paggawa ng baril kasama ang itibang kagamitan sa paggawa ng armas, voluntaryong isinuko sa Danau City, Cebu. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa mas pinaigting na pagpapatrolya ng mga kapulisan, naaresto ang dalawang lalaki dahil sa tangkang pagnanakaw ng e-bike sa San Juan City na sangkot din umano sa kasong karnaping. Ipinapakita ng pag-aresto na epektibo ang mas pinaigting na pagpapatrolya ng mga kapulisan sa San Juan City. Nagpapahiwatig ito ng mas malakas na presensya ng pulisya upang mapigilan at mahuli ang mga kriminal sa kanilang operasyon. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Nito lamang August 25, 2025, dakong alas 4 ng madaling araw, naaresto ang dalawang lalaki na sangkot sa kaso ng carnapping sa San Juan City. Ayon sa inisyal na investigasyon, habang nagpapatrolya ang mga barangay Bantay-Bayan sa kahabaan ng Eframon Street, Barangay Salapan, San Juan City, ay napansin nila ang loob lamang ng 5 minuto ay dumating ang kapulisan na nagpapatrolya naman ng mga panahong iyon at tumulong sa pagtugis sa mga karnapper na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga ito. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ace at alias Tom, kapwang walang trabaho at parehong taga Maynila. Nakuha sa kanila ang tinangay na pulang NWOW e-bike. Nais ko pong magpasalamat sa PCP5 sa agarang aksyon sa pagresponde ng mga kapulisan natin sa pagnanakaw sa may Eframon Street, Barangay Salapan. At yun lamang po, maraming salamat. Ang mga sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 at kasalukuyang nasa custodial facility ng San Juan City Police Station. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Dolor. Samantala, nasamsam ang mahigit 100,000 pisong halaga ng iligal na droga sa ikinasang bypass operation sa Ordoneta City, Pangasinan. Police Staff Sergeant John Del Supremo, ibalita mo. Sa pagbibenta ng legal na droga. Naaresto ang sanggaping barangay tanod sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at PDEA sa Ordoneta City, Pangasinan. Sa ilalim ng direktang supervisyon ni Police Colonel Emmanuel H. Reyes,
Deputy Regional Director for Operations ng PRO1 at sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 1, ikinasa ng RPDEU1 at iba pang law enforcement units ang operasyon sa barangay Mabanugbog ng nasabing lungsod. Nahuli sa operasyon ang suspect na kinilalang si alias Wasdak, 53 anyos, residente ng barangay Pinmaludpod at dating barangay Tanod. Nasamsam mula sa kanya ang 5 sachet ng hininalang shabu na may bigat na 15 gramo at nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Kabilang din sa ebidensya ang mark money, budol money, isang cellphone, motorsiklo na walang plaka at iba pang drug paraphernalia. Isinagawa ang inventory sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at ng mga saksi. Matapos ang medical legal examination, dinala rin siya sa PNP Forensic Unit sa Lingayen para sa drug test at laboratory examination. Kasalukuyang nakakulong na ang suspect sa Urdaneta City Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng Republic Act 9165. Samantala, ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga, alinsunod sa 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatis Jr., partikular ang pagpapatuloy ng kampanya kontra illegal drugs, lost firearms at terorismo. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasa kote ng mga otoridad ang tinaguriang most wanted person dahil sa kasong rape at sexual offenses. Sa 13 Martires City, Cavite, Patrol Woman Meremay Sarturio sa report. Huli ng mga otoridad ang isang regional level most wanted person sa Golden Horizon, Barangay Hugo Perez, 13 Martires City, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias Enteng, residente ng nasabing lugar. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanim na pwersa ng intelligence at warrant personnel ng 13 Martires Component City Police Station. Kasalukuyang nasa custody ng 13 Martires Custodial Facility ang nasabing suspect at nahaharap sa 7 bilang na lascivious conduct na may tig 200,000 piyansa bawat kaso. 2 bilang ng sexual assault na may tig 200,000 piyansa rin bawat kaso. 1 bilang ng statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Muling pinagtitibay ng Cavite Police Provincial Office ang kanilang dedikasyon na habulin at arestuhin ang lahat ng wanted person sa lalawigan upang matiyak na ang hustisya ay naipatutupad at nananaig ang batas. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamayanan at kapulisan, mananatiling ligtas ang Cavite para sa bawat Caviteño. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrol Woman Sarturio. Nais ko rin ang mga kailangan na makikinig ang pagdipa ng Police Terrorist Group sa San Maria. Ang kapitalya ng balita mula rin Sa mas pinaigting na kampanya kontra iligal na armas at terorismo, na-recover ang mga kagamitan ng Communist Terrorist Group bandang alas 3:15 ng hapon ng ika-30 ng Agosto nitong taon sa Sitio Donoy, Barangay Dibuloan, San Mariano, Isabela sa pangunguna ng mga tauhan ng 4th Platoon, 1st Isabela Provincial Mobile Force Company na pinamumunuan ni Police Lieutenant Samuel B. Coloma, Platoon Leader, kasama ang Provincial Intelligence Unit Isabela PPO, 201st COI, Regional Mobile Force Battalion 2 at Regional Intelligence Unit 2 sa pakikipag-ugnayan sa 95th Infantry Battalion Philippine Army sa pamamagitan ng Minor Combat Operation Reopord 2425 Kalanchaw na pinetsahan noong ika-28 hanggang ika-30 ng Agosto ngayong taon sa nasabing barangay, kung saan na-recover ang isang pirasong portable generator, isang round RPG M76HE, isang piraso ng maikling M16 magazine, isang pirasong base radio, isang pirasong industrial fuse box, 3 round ng cartridge 40mm HE, 3 pirasong Browning automatic rifle magazines, 33 piraso ng round caliber .30 ball ammunition, 27 pirasong round 7.62mm na bola na nakalink, isang pirasong electrical tester, 27 metrong antenna wire, sari-saring kawad at subversibong dokumento.
Ang pagkakarecover ng mga ito ay dahil sa pahayag ng isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group na si aka Ludi na na-recruit noong taong 2016. Taong 2019 naman dahil sa patuloy at mas pinaigting na pagsisikap ng gobyerno tulad ng serye ng mga aktibidad ng Retooled Community Support Program sa kanilang barangay, nagdesisyon siya umanong magbalik loob at magbagong buhay kasama ang pamilya. Samantala, dinala ang mga na-recover na mga kagamitan sa 1st Isabela Provincial Mobile Force Company Headquarters para sa pansamantalang kustodiya at dokumentasyon bago ang tamang disposisyon. Ang mga kapulisan sa pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., hepe ng pambansang pulisya, ay patuloy na isinasagawa ang kampanya kontra iligal na armas at terorismo para sa mas ligtas at payapang komunidad sa ating bansa. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Nakumpiska ng mga kapulisan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa 2 hinihinalang tulak ng iligal na droga sa Abukay, Bataan. Narito ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. Nakumpiska ang tinatayang 101,048 pesos halaga ng shabu mula sa 2 hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang bypass operation ng Abukay Municipal Police Station's Drug Enforcement Unit sa Barangay Mabatang, Abukay, Bataan. Sa patuloy na pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Abukay MPS, Bataan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Major John Ray A. Kutab, officer in charge ang 2 suspect at nasamsam ang tinatayang 14.86 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 101,048 pesos sa naturang operasyon. Ang mga naarestong suspect at nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Abukay MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Sila ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling nanawagan ang ating kapulisan sa mga individual na sangkot pa rin sa iligal na droga na itigil na ang kanilang gawain at piliin ang daan ng pagbabago. Sapagkat hindi titigil ang mga tauhan ng Bataan Police Provincial Office hanggat hindi napapanagot sa batas ang lahat ng mga sangkot sa naturang gawain. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Bulahaw. Na-recover ng mga otoridad ang mga baril, bala, at pampasabog matapos ang isinagawang counter-insurgency operation sa Cagayan. Narito ang report mula kay Police Corporal Marcelino Termenes. Narikover ng mga otoridad ang iba't ibang uri ng baril, bala, pampasabog at iba pang mga gamit sa isinagawang counter-insurgency operation sa Barangay Tanglagan, Gataran, Cagayan noong August 27, 2025. Ang operasyon ay sinagawa ng 204th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2, katuwang ang 112 Special Action Company, 11th Special Action Battalion ng PNP SAF. Batay sa impormasyong ibinahagi ng dating rebelde, ang mga nakumpiskang pampasabog ay isinailalim sa kustodiya ng Provincial Explosive and Canine Unit ng Cagayan Police Provincial Office para sa tamang disposisyon, habang ang 204th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 ang nangasiwa sa iba pang nakuhang gamit para sa kaukulang dokumentasyon. Mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Termenes. Isang lalaki ang arestado matapos mahuli ng mga otoridad sa isang hotel dahil sa patong-patong na reklamo sa Santiago City, Isabela. Kabilang na ang pananakot nito sa kanilang kasintahan na ipapakalat ang mga sensitibo nitong larawan. Ang balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Humahagulgol ang lalaking ito sa loob ng isang hotel sa Novaliches, Quezon City matapos itong arestuhin ng mga otoridad dahil sa patong-patong na reklamo.
Ayon sa ulat, inireklamo si alias Vince, 18 anyos at residente ng Santiago City, Isabela, ng kanyang dating karelasyon matapos pagbantaan nito na ipapakalat sa social media ang kanilang mga sensitibong larawan at video kung hindi susundin ng biktima ang kanyang mga kagustuhan. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team at ikinasa ang isang entrapment operation sa isang hotel kung saan naganap ang aktwal na paghuli sa suspect. Nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong grave coercion, Violence Against Women and Their Children Act at photo and video voyeurism matapos ang tangkang pananakot at panggigipit gamit ang mga sensitibong materyales. Paalala po mula sa PNP Anti-Cybercrime Group na huwag po tayo basta-basta mag-send ng mga nude photos and videos natin sa mga nakakausap natin online dahil ito ay maaaring gamitin sa pangingikil, pagbabanta at maaaring ikalat sa social media platforms ng mga cybercriminals. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Artizuela. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Arestado ng mga tauhan ng Sogod PNP ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation sa San Jose, Sogod, Leyte. Ang buy-bust operation ay naglalayong protektahan ang mga residente mula sa masamang epekto ng droga. Kaya't ang tagumpay ng ganitong operasyon ay maaaring magdulot ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga mamamayan. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Kimberly Flores. Estado ng mga autoridad ang isang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay San Jose, Sogod, Southern Leyte. Bandang alas 6:50 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Sogod Municipal Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 3.1 gramo na nagkakahalaga ng 21,080 pesos, isang genuine 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, kasama ang 2 pirasong 1,000 peso bill bottle money, isang motorsiklo at mga drug paraphernalia. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Sogod PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang mapanatili ang maayos, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Flores. Voluntaryong isinuko ang mga tagong paggawaan ng baril kasama ang iba't ibang kagamitan sa paggawa ng mga armas sa Danau City, Cebu. Patrolwoman Judith Nicanor, ibalita mo. Sinuko ang isang tagong pagawaan ng baril sa Barangay Manlayag, Danau City, Cebu ang iba't ibang kagamitan na ginagamit sa paggawa ng mga iligal na armas nito lamang nakaraan. Dakong alas 12:20 ng tanghali, nagsagawa ng masusing monitoring at koordinasyon ang 701st Maneuver Company Operating Team sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Pateron Legal Dumundun Jr., Force Commander ng Army P7, katuwang ang Danau City Police Station. Kabilang sa mga voluntaryong isinukong gamit ang isang electric push drill, 2 manual air compressor, 7 bench vise, isang cross vise, 54 na steel file, 2 revolver pattern, 3 cylinder pattern, at 3 hacksaw, 10 hacksaw blades at 3 manual sander. Good day everyone. The 701st Maneuver Company, Army P7 under the leadership of our Force Commander, Police Lieutenant Colonel Paterno Dumundun Jr., together with the Danau City Police Station, we visited Barangay Manlayag, Danau City, Cebu, wherein, with the help of the LGU, several items and equipment used in manufacturing illegal firearms were surrendered. This operation was in accordance to the project of our Regional Director, Region 7, Police Brigadier General Federico Maranan, Bakal ng Pagbabago, which advocates the campaign against illegal gun possession and manufacturing. My message to the public is to support the campaign of Philippine National Police in our campaign against loose firearms to include manufacturing. Most of the crimes reported involving firearms used in crimes were unregistered, making investigation a challenge in law enforcement.
Let us help our community by voluntarily surrendering loose firearms or reporting cases to the nearest police stations. Let us make our country a safe place to live in. Once again, 701st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 7, thank you. Ang mga nasamsam na kagamitan ay formal na itinurn-over sa mga operatiba para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na mga pinatutupad ang mas pinigting na operasyon at community engagement bilang bahagi ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. upang tuluyang masugpo ang ilegal na produksyon ng baril at mapanatili ang seguridad ng publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman. Patagumpayan na sa pagpapala ng PNP Bulasi ang pag-iwag ng pag-iwag sa Isla Marison, Antique, upang mas palakasin ang kaalaman at kamalayan ng komunidad. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Julibel Albior. Sa layuning palakasin ang kaalaman at kamalayan ng komunidad, nagsagawa ang PNP Kulasi ng serye na aktibidad bilang bahagi ng Crime Prevention Week na may temang pinalakas na pamahalang lokal para sa ligtas na pamayanan sa mga residente ng Maririsan, Kulasi, Antique nito lamang ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Jocelyn C. Galvez, Deputy Chief of Police, sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Dominic C. Pareño, Acting Chief of Police, ang masiglang Zumba bilang pambungad na nagbigay enerhiya at sigla sa mga kalahok. Naging mahalagang bahagi rin ang mga talakayan tungkol sa sensitibong paksa gaya ng RA 8353, Anti-Bullying at Good Touch and Bad Touch na nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga magulang, kabataan at mga bata ukol sa karapatan, pag-iingat at wastong pagkikitungo. Upang higit na ipadama ang malasakit, na mahagi rin ng mga kapulisan ng food packs, tsokolate at candy na nagbigay saya sa mga mukha ng lahat ng lumahok. Sa pamamagitan ng nasabing programa, pinagtibay ng pulisya ang kanilang pangako na maging katuwang ng bawat pamilya sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Naaresto ang isang wanted person dahil sa paglabag sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Zamboanga del Sur. Ang pagsugpo sa mga individual na lumalabag sa batas ay nagpapahiwatig ng pagsunod sa proseso ng hustisya at pagprotekta sa komunidad mula sa masamang epekto ng droga. Patrolwoman Luis Marie Conde sa ang isang wanted person sa isinagawang law enforcement operation ng Dumalinaw Municipal Police Station. Katuwang ang 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company at 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 sa Purok Timbungan, Barangay Mama, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Nito lamang ika-1 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong sospek na si alias Abu, 42 anyos, lalaki, may asawa, isang mangingisda at residente sa nasabing lugar. Naging matagumpay ang sinagawang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 sa ilalim ng criminal case number na 18527-2K25 na inisyu ni Honorable Charity Sumaloy, presiding judge ng Branch 21, 9th Judicial Region, Pagadian City, Zamboanga del Sur noong Agosto 28 taong kasalukuyan at walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Dumalinaw MPS ang sospek para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na hinihimok ng pambansang pulisya ang publiko na makipagtulungan sa kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Conde. Hawak na ng mga kapulisan ang dalawang sospek matapos mahulihan ng mga ipinagbabawal na gamot sa isinagawang operasyon sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ibabalita yan ni Patrolwoman Saraben Bato Malaki.
Arestado ang 3 individual na drug suspects sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Taguluan MPS sa Barangay Santa Cruz, Taguluan ni Samis Oriental. Kinilala ng Police Major Enrique Francisco Dungog, hipen ng Taguluan Municipal Police Station ang mga suspect na si alias Jason, lalaki 25 taong gulang, at alias Kent, 23 taong gulang, alias Dodong, isang minor de edad, at mga residente ng nasabing lugar. Queen Force, color black, na-recovered from siya. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station ay nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete na hinihinalang shabu na may bigat na 8.5 grams na may standard drug price na 57,800 pesos. Isang 500 peso bilang ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Sarabemba Tumalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Batumalaki. Hindi na nakapalagpa ang isang lolo matapos maaresto sa ikinasang operasyon dahil sa kasong frustrated murder sa Mati City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Aldin Cañazares. Kabila ng kanyang edad, isang 80 anyos na lalaki nakabilang sa top 10 most wanted person sa lalawigan para sa buwan ng Setyembre ang naaresto ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest na inihain sa Porksentro, Barangay Tagabakid, Mati City noong unang araw ng Setyembre bandang alas 3 ng hapon. Kinilala ang suspect sa alias na Karte, may asawa at isang magsasaka. Siya ay nahaharap sa kasong frustrated murder, isa sa mga seryosong krimen na may kaukulang rekomendadong piyansa na 120,000 pesos. Pinangunahan ng Mati City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw ang operasyon katuwang ang mga unit mula sa Provincial Intelligence Unit, Maritime Police Station, 1103rd MCRMFB 11 at sa ADG Davao Oriental Field Unit. Ang pagkakaaresto kay Karte ay nagpapakita na ang hustisya ay walang pinipiling edad, hindi hadlang ang katandaan sa pananagutan sa batas, lalo na sa mga kasong may mabigat na parusa gaya ng frustrated murder. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Cañazares. Naging matagumpay ang isinagawang tree planting project ng RPSB team ng Regional Mobile Force Battalion 4A sa Maguindanao del Norte sa layuning maipagpatuloy ang pakikiisa sa pangalaga ng kapaligiran. Ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman Judy Ann Alibo. Isang matagumpay na tree planting project ang naisakatuparan sa Revitalized Police sa Barangay o RPSB team ng Regional Mobile Force Battalion 14A ang isinagawa sa Barangay Bayanga Sur, Matanog, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-31 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng mga personahe ng RMFB 14A sa pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Nasruddin B. Tayuan, Officer in Charge, katuwang ang LGU Bayanga Sur, mga miyembro ng Moro National Liberation Front, Bangsa Moro Islamic Armed Forces Moro Islamic Liberation Front, religious leaders at mga community volunteers. May kabuang 450 seedlings ang naitanim sa naturang aktibidad na binubuo ng 200 seedlings ng mahogani, 200 seedlings ng nara at 50 seedlings ng kape bilang bahagi ng advokasya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanumbalik ng kalusugan ng mga ilog at kapaligiran. Sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. na kung saan isa sa mga binigyang diin ang Police Community Partnership at pagpapalakas ng tiwala ng publiko, layon ng naturang aktibidad na isulong ang pangangalaga sa kalikasan, magbigay kaalaman tungkol sa kahalagahan ng paghahanda sa sakuna at palakasin ang ugnayan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga kapulisan at mamamayan tungo sa isang maunlad na komunidad.
Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Sa layuning mapaunlad ang kasanayan at madagdagan ng kaalaman, matagumpay na nagtapos sa mga personnel ng PNP Caraga sa isinagawang 3-day basic motorcycle riding safety seminar sa Butuan City. Patrolwoman K. Francisco sa report. Formal na nagtapos ang 3-day Basic Motorcycle Riding Safety Seminar na isinagawa ng Police Regional Office 13 noong Agosto 28, 2025, dakong alas 4 ng hapon sa Camp Colonel Rafael C. Rodriguez, Butuan City. Itinampok sa aktibidad ang iba't ibang practical driving exercises tulad ng Big Circle Slalom Figure of 8 at Riding in Tandem na layong sanayin ang mga kalahok sa ligtas at disiplinadong pagmamaneho. Kabuo ang 49 na PNP personnel mula sa iba't ibang unit ng Pro 13 ang lumahok sa naturang pagsasanay na nagtapos sa pamumuno ng Guest of Honor and Speaker, si Police Colonel James T. Goforth, CRS ng Pro 13. Layunin ng seminar ayon sa Regional Learning and Doctrine Development Division na mahubog ang kaalaman sa kasanayan at tamang kaisipan ng mga pulis para sa defensive driving bilang bahagi ng kanilang mandato sa pagpapanatili ng kaligtasan sa lansangan at pagbibigay serbisyo sa komunidad. Sa pagtatapos ng aktibidad, muling pinagtibay ng PNP Caraga ang kanilang pangako na hindi lamang maging katuwang sa kapayapaan at kayusan, kundi magsilbing huwaran sa maingat at disiplinadong paggamit ng kalsada. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alaga ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. At sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, sa ngalan ng butihing Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Adrian Daya. At Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.